AD. Kuya AD. Kuya AD. Kuya AD. Dear Kuya Eddie, naniniwala ko na walang masamang taong nilikha ang Diyos. Nagiging masama lang ito dahil sa impluwensya ng mga nakapaligid sa kanya. Ako po si Naldo, 45 taong gulang, dating OFW sa bansa ng mga Arabiano. Isa po ako sa masugid na tagapakinig ng inyong programa. Kasalukuyan po ako nakipiit sa New Bilibid Prison sa may Muntinlupa. Kung bakit ako nakakulong, tunghayin niyo po ang aking kwento. Han, ikaw na ang bahala sa mga bata ah. Sandali lang naman ang 4 na taon. Siyempre naman, huwag mo kaming alalahanin. Basta mag-iingat ka dun ha. Tatawag ako araw-araw. Mga anak, huwag niyo bibigyan ng sakit ng ulo ang mama niyo. Opo, Papa. O sige na, baka mahuli ka pa. Okay, sige, paalam na Han. I love you. Mga anak, paalam na, alis na si Papa. Kuya Eddie, taong 2006 na lisanin ko ang Pilipinas para makipagsapalaran sa Saudi. Sa unang taong ko ay nahirapan ako ng bahagya, lalong-lalo na kung pangungulila sa pamilya ang kalaban mo. Pero sa pagtakbo ng mga araw ay nasanay na rin ako. Kuya Eddie, sa 3 taong ko sa Saudi ay nakapagpundar ako ng bahay at lupa namin sa Marikina. Pero nung taong ring yun, taong 2009, ay nalagay ang pamilya ko sa isang malaking trahedya. Mama! Bumabaha na po sa baba! Diyos ko! Mga anak, tulungan niyo akong iakyat yung mga gamit sa taas! Arvin, kunin mo yung battery sa cabinet. Kailangan nating makinig ng balita sa radyo. Ang bagsik ng Bagyong Ondoy ay patuloy na nananalasa sa Kalakang, Maynila. Mga residente pinag-iingat sa posibleng baha at landslide. Itinaas na ang signal number 3 sa buong NCR at karatig na lalawigan nito. Ma, di pa ba tayo lilikas? Sabi po sa balita, delikado na po sa lugar natin. Anak, mas delikado kung susubot tayo sa baha. Antay natin ang mga rescuers. Ma, may mga rescuers. Tawagin nyo. Tulong, nandito po kami. Manong, dito po. Kuya Eddie, isa nga ang pamilya ko sa mga nasalanta ng bagyo. Dahil sa taas ng baha at lakas ng agos, tumuob ang sinasakyan ng rubber boat. Tinangay ng malakas na agos sa Arvin. Nangka pa siyang niligtas ng mga rescuers pero di na siya nakita. Sa kasamang palad, Kuya Eddie, isa sa mga anak ko hindi nakaligtas sa gupit ng Bagyong Ondoy. Ma. Ano? Nakita mo ba ang kapatid mo? Patay na po si Arvin. Ano? Anong patay ang pinagsasabi mo? Hindi yan totoo. Hindi. Ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Hello? Sino to? Pa. Hello? Makoy, ikaw ba yan? Opo pa. Oh, kamusta na dyan? Bakit di ko kayo makontak, anak? Ang mama mo, asan? Nag-iba na ba kayo ng number? Patay na po si Arvin. Ano? Huwag kang magbibiro ng ganyan, Makoy. Hindi nakakatuwa ang mga biro mo. Nalunod po siya nung kasagsagan ng Bagyong Ondoy. Kuya Eddie, sa mga oras na yon, para akong nalantang gulay. Nawala ako sa aking sarili. Halos bote ng alak na lang ang palagi ang karap ko. Wala na rin ako komunikasyon sa aking pamilya. At dumating pa sa punto na pati ang buhay ko ay gusto ko ng kitilin. Kuya Eddie, ayon sa mga kasama ko, ako ay sinugod sa ospital. At halos 6 na buwan na akong kumatos. Nang makarecover ako, at sa tulong na rin ng mga malalapit kong kaibigan, nagpa siya umuwi ng Pilipinas.
Kuya? Oh, Isko, kamusta ka na? Ba't parang nakita ka ng multo? Christina? Isko, siya na ba ang dalaga ko? Oo. Christina, mag-bless ka sa papa mo. Pagpasensya mo na yun si Tina. Nahiya lang siguro. Alam mo na, ngayon ko lang kasi ulit nakita. Okay lang, mahihain talaga yun si Christina. Si Emily at Makoy, asan? Bakit di mo pa ba alam? Alam ang ano? Huwag kang mabibigla, kuya. Ang asawa mo kasi, may iba nang kinakasama ngayon. Ano? Kuya Eddie, di ko alam ang aking gagawin ng mga oras na yun. Maraming katanungan na gusto agad ng kasagutan. Ba't niya yung nagawa sa akin? Bakit pati ang mga anak ko ay wala ng pag-aalang sa akin? Makoy, saan ka na naman galing, ha? Bakit di ka umuwi kagabi? Wala ka na dun. Diyan ka na nga. Huwag kang bastos! Kinakausap pa kita. Siguro kasama mo naman yung mga barkada mo, no? Gagaya ka sa mga hayop na yon? Mapapariwara lang ang buhay mo, sinasabi ko sa'yo. Alam mo pa, ikaw rin naman ang dahilan kung bakit kami nagkaganitong lahat eh. At kung bakit nasira ang pamilyang to. Lintik kang bata ka? Sige, saktan niyo ako. Para lalong lumayo ang loob ko sa inyo. Pa, umayos ka naman kung ayaw mong mawalan ng pamilya. Ayusin mo ang buhay mo. Kuya Eddie, tila na imasmasan ako sa tagpo ngayon. Paano ako re-respetuhin ng mga anak ko kung mismo sarili kong buhay ay di ko magawang ayusin? Kaya minabuti ko na umiwas muna sa mga bisyo. Pero hindi ko pala maiwasan ay ang pagtagpuin kaming muli ng aking dating asawa. Diyos ko, Naldo? Anong ginagawa mo ditong hayop ka? Bitawan mo nga ako. Buti naisipan mo pang umuwi, ha? Natural, nandito ang mga anak ko. Kailangan nila ako. Ikaw, ang lakas ng loob mong tumapak sa pamamahay ko. Kailangan? Hindi nila kailangan ng amang responsable. Halos kalahating taon kang nawala, Naldo. Di mo kasi alam ang pinagdaanan ko sa ibang bansa. Kaya wag mo akong paratangang irresponsable. Napakasakit, Emily. Ang pagkawala ni Arvin at nagawa mo pa akong pagtaksilan. Kala mo madali rin para sa akin ang nangyari? Ikaw ang unang pumigay, Naldo. Huwag mong isisi sa akin lahat. Pero bakit sa konting panahon na pagkawala ko, nagawa mo sumama sa iba? Gusto mo talagang malaman, ha? Mapa, tama na po! Siya ang umalalay sa akin nung panahon na gusto ko nang sumuko. Siya ang nagpalakas ng loob ko para mabuhay pa. Dapat ikaw ang gumawa nun. Wala na akong pakialam ngayon. Magsama kayo ng lalaki mo, pero di mo makukuha mga anak ko. Magkamatayan na! Kukunin ko sila sa ayaw at sa gusto mo. Tina, tara na. Hindi! May iiwan ka dito, Christina. Aray, nasasaktan ako. Bitawan mo siya, Naldo. Walang hiya ka. Wala kang karapatang saktan ako. Emily! Tama na! Celso, bakit ka pa kasi pumasok dito? Narinig ko kasi sinasakta ka ng hayop na to eh. Mga walang hiya! Dapat sa inyo magsama sa impyerno! Ma, umalis na kayo habang wala pa si Papa. Celso, tara na! Naldo, wag! Kuya Eddie, sa mga oras na yun, nilamon na ng galit ang buo kong pagkatao. Hanggang sa namalayan ko na lang na nakapatay na pala ako. Dahil malakas ang ebidensya laban sa akin, ako ay natulong mabilanggo ng 20 hanggang 25 taon sa kasong homicide. Pero umaasa pa rin ako na balang araw ay mapapatawad ako ng aking pamilya at magkakasama kami muli. Kuya Eddie, maraming salamat sa pagbibigay mo ng panahon at oras sa liham ko. Lubos na nagpapasalamat. Naldo.